Una sa lahat, mga armadong lalaki biglang sumalakay sa studio ng isang TV station sa Ecuador. May tinutukan ng baril sa leeg at meron ding pinagsusuntok. Ang dahilan ng pagkataking yan, alamin maya-maya lamang. Ng gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Meralco may taas-singil ngayong unang buwan ng 2024 at posible pang masundan pagsapit ng tag-init. House Committee on Transportation hiniling kay Pangulong Marcos na i-extend ang January 31 deadline ng PUV consolidation. Paid TV advertisement na nagsusulong ng charter change. Layon lamang daw mapag-uusapan ng taong bayan ang People's Initiative ayon sa kampo ng grupong gumasos rito. Nilinaw ding hindi daw ito ginamitan ng pondo ng bayan. Pamilya ni Mary Jane Veloso na nawagan sa buhay bisita sa bansang si Indonesian President Joko Widodo na palayain ang OFW. Pangulong Marcos umaasang mabibigyan pa rin ng clemency ang ating kababayan. Sa ating pabaong pampa-good night, pang-international na pagkanta ng Leron Leron Sinta viral. At Donnie, Pangilinan to the rescue kay Maris Racal na pinuputakti ng bashers. May dagdag singil ang Meralco ngayong buwan dahil sa mahal na gasto sa planta at nabuwasang supply. Magtutuloy-tuloy pa raw yan dahil naman sa epekto ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan, Sheila Francisco. Laging bukas ang aircon o electric fan sa bahay ni Luz Viminda. Kailangan niya raw ito, lalo't sinusumpong siya lagi ng hika. Pero kabado siya sa taas singil ng Meralco ngayong buwan. Ramdam na namin kahit konting taas, ramdam na namin sa panahon ngayon, di ba ang hangyap ng buhay ngayon? Huwag magtuloy-tuloy ang taas ng sinilang Meralco kasi kawawa naman yung tulad namin. Ang nagtatrabaho lang, isa lang. Ayon sa Meralco, nasa 8 centavos per kilowatt hour ang power rate hike ngayong buwan. Katumbas ito ng 17 pesos na taas sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Hanggang 39 pesos naman ang dagdag sa mga umaabot sa 500 kilowatt hours. Bunsod yan ang mas mataas na generation charge o gasto sa pagproduce ng kuryente ng mga planta. Mahal kasi ang gamit na petrolyo sa pagpapatakbo ng ilang mga power plant. Sabayan pa yan ang bawas na supply dahil sa naging scheduled maintenance. Yung supply last December medyo naging constrained dahil maraming power plants that went on outage. Actually marami doon on scheduled outage. So meron kasing pag-uutos yung Department of Energy na bawal magkaroon ng maintenance outage during the summer season. Kasi nga kailangan natin ng capacity during summer season. Ang problema, posibleng masundan pa ang taas presyo sa gitna ng banta ng El Nino. Pagpasok ng summer months, usually yan nagkikik in March tapos magtatapos bandang July. No? So yan yung panahon ng tag-init. Dalawa titingnan nating factors dyan. No? Yung pressure for prices to go up because demand will go up. And consumption. Naghahanda naman na raw ang Meralco para tiyaking sapat ang supply ng kuryente. Nagsimula na rin daw ang bidding nila para makakuha ng dagdag supplier sa panahon ng matinding tag-init. Sakali mang kulangin talaga ang supply ng kuryente, may pinatutupad ang Meralco na interruptible load program. Dito pinagagamit sa malalaking kumpanya tulad ng malls at factories ang kanilang generator sets para mabawasan ang demand at maituon ang natitirang supply sa mga kabahayan. Sa ngayon, hinihikayat din ng Meralco mga qualified customers na mag-apply sa Lifeline Rate Program para yan makakuha ng diskwento o malibre ang bill, partikular sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program at mahirap na pamilyang mababa ang konsumo ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Sheila Francisco, News 5. Iniling ng ilang mababatas kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ang January 31 deadline ng PUV consolidation.
Kung matutuloy daw kasi yan, libo-libo ang mawawalan ng trabaho. Nasa frontline balitang yan, Marian Enriquez. 7,000 pesos. Ganyan daw kalaki ang araw-araw na dapat kitain ng mga tsoper na mamamasada ng modern jeepney. Kasama riyan ang pambayad ng utang sa bangko na pinambili ng bagong jeep, gasto sa krudo at take-home para sa pamilya. Ang computation na yan ay kung 2.8 million pesos ang halaga ng unit na bibilhin. Accurate po ba yung computation ni Honorable Busita? We beg to and we respectfully differ with the computation of the Honorable Congressman Busita based on certain premises po. So, hindi accurate? I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 Sagutin mo million. yes or no lang yung kwang ko. Kasi nagdidepensa ka kaagad eh. It is, Yes or no? Accurate ba yun? we wish to qualify, I think, on a certain degree, no, Your Honor. Lumabas din sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang tila pananamantala ng ilang kooperatiba sa Bacolod. Si Philip Borata, may-ari ng jeep, nakapag-consolidate na at ngayon tila nagoyo dahil inaangkin ng kooperatiba ang kanyang jeep dahil nakapangalan na raw ito sa kanila at siya pa nga ang kinasuhan ng carnapping. Naghihirap kami dito. Gumastos kami dahil naipit kami sa programang ito. Itong programa na ito hindi na nabigyan ng kakulang pag-study. Walang proteksyon sa amin. Ito rin yung mangyayari sa iba kasi pwede angkinin ninuman ng any corporation. Iimbestigahan daw ito ng LTFRB. Isa sa mga dahilan kaya ayaw mag-consolidate ng mga tsoper ay dahil mahal at hindi naman mailagay sa pangalan nila ang mga unit. Hindi bababa sa 38,000 na tsoper ang nanganganib mawalan ng trabaho sa January deadline ng consolidation. After January 31, we will be we will be initiating proceedings for the show cause order muna for them to answer kung bakit po kailangan nilang makancel yung kailangan silang tumuloy sa kanilang prangkisa. Bukod sa mga driver at operator, apektado rin ang mga pasahero dahil sa posibleng pagtaas ng pamasahe. Based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters. Sa huli, umapila kay Pangulong Bongbong Marcos ang House Committee on Transportation na ipagpaliban muna ang PUV Modernization Program kabilang ang consolidation hanggat hindi pa natutugunan ang mga isyu. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagsimula na ngayong araw ang dry run para sa Unified o isang RFID system sa mga expressway. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, piling sasakyan muna ang kasali sa testing sa NLEX, SLEX, Skyway, Manila-Cavite Expressway o MCX at Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Layo ng dry run na mabasa ang auto-sweep at easy-trip RFID ng mga sasakyan sa anumang expressway. Bahagi ito ng Phase 3 ng Toll Interoperability Project ng pamahalaan. Gagawin din daw ang dry run sa iba pang expressway na tatagal hanggang Hunyo bago ang full implementation nito sa Hulyo. Tinambangan sa harap ng eskwelahan ang asawa ng isang opisyal ng Department of Education sa Isulan, Sultan Kudarat. Base sa investigasyon, nakaparada sa Isulan Elementary School ang sasakyan ng biktimang si Norilyn Balancio. Dito na dumating ang riding in tandem at pinagbabaril ang sasakyan. Hindi naman tinamaan si Balancio pero nasugatan ang kanyang kamay dahil sa mga bubog mula sa nabasag na bintana. Posible raw na target ng mga suspect ang mister ni Balancio na Education Program Supervisor ng Sultan Kudarat DepEd Division Office. Para sa initial namin na pag-iimbestiga, job-related din. Hindi lang ito isang ordinaryong galit talaga. Talagang intention talagang isang patayin. Inundi na naman ng DepEd ang insidente at nanawagan sa mga otoridad na panagutin ang mga sangkot sa pamamaril.
Nilinaw ng grupong nagbayad sa TV advertisement na nagsusulong ng charter change na wala silang ginamit na pondo ng bayan. Layon lang din daw nitong mapag-usapan ang napapanahon na raw na pag-amyenda sa konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, naed sa puwera tayo. Gawing saligang patas ang saligang batas. Trending ang commercial na yan na ipinalabas sa iba't ibang TV network nitong Martes ng gabi. Tampok dito ang mga kabiguan daw ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution ng 1986. Kaya EDSA puwera raw. Panahon na umunong amyendahan ang saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakapanayam ng News 5 ang law firm. Ayon sa kanila, ang kinakatawan nilang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA ang nagbayad sa ad. The purpose of this campaign or drive is just to raise public awareness or invite public discussion para mapag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution. Kung pwede na ba, and if pwede na, ano yung mga proposal natin, or let's bring it up to the people and let them decide. Nilinaw din nilang pera ng pirma at private groups ang pinanggastos ng patalastas. This is a private initiative. No public funds were disbursed. Nanggagaling ko ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Bagamat suportado raw ng grupo ang Chacha, itinanggi nilang may koneksyon ang commercial sa umano'y nangyayaring bayaran kapalit ng pirma ng taong bayan sa Quezon City at Bicol para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha. We have nothing to do with whatever propaganda or yung sinasabi nyo ko na nagkakaroon ng corruption issue. Sa pagsulpot ng iba't ibang gimmick para sa People's Initiative, nilinaw ng isa sa mga pinakamalaking political party sa bansa na Nationalist People's Coalition o NPC na wala rin silang kinalaman dito, ayon kay NPC Chairman at dating Senate President Tito Soto. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for People's Initiative ng iba't ibang mga district. Kung meron man na NPC member na sumasang-ayon, it's on a personal level. Hindi party stand dyan. Nakipagpulong nitong Martes ng gabi si Soto sa iba pang lider ng kanilang partido. Nauna na rin daw nakausap ni Soto ang ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas para linawin ang paninindigan ng karamihan sa mga senador ukol sa Chacha. Lalo't may mga nakasaad sa People's Initiative petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado katulad ng usapin sa joint o separate voting. Nakalagay doon ay the Senate President or the Speaker of the House. Pag sinabi mong or, pwera yung isa. Pag isa lang ang tumawag, pwede. At nakalagay at any time. Nitong Lunes, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na meron umanong 20 million pesos na inaalok sa bawat distrito sa mga lugar na makakapagbuno ng sapat na pirma para sa People's Initiative. Pinapadaan daw ang mga ito sa payout ng mga programa ng pamahalaan. Kinukondena ko talaga yung nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Ano ba naman ang ginagawa at anong kawalanghyan to? Naniniwala rin daw siyang ayaw sa Chacha ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa namang post online, ipinahayag din ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagtutol sa People's Initiative para sa charter change. Nakarating din anya sa kongresista na pinangungunahan ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa Davao City. Hindi raw boses ng taong bayan ang People's Initiative, kundi ng ilang gusto lang manatili sa kapangyarihan. Wala pa namang sagot dyan si Nograles. Binanatan din ni Pulong ang anyay tinapyas ang budget ng kanyang distrito. Maghahain naman ng resolusyon ang Makabayan Block para masiyasat ang lumabas na pro-charter change TV advertisement. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nitong nakaraang linggo, lumitaw ang mga petisyon para sa charter change sa barangay level. Pero hindi na po ito gaya ng dati at iba na ang gusto nilang palitan.
Sa pinakasimpleng paliwanag, ang mga petisyong umikot ngayon ay para sa isang People's Initiative na isa sa 3 paraan para baguhin ang konstitusyon. Kakaiba po ito dahil sa People's Initiative, ang amendment ay hindi na kailangang dumaan sa Kongreso at sa Senado, kung saan walang pinupuntahan ng mga debate ng charter change. At kakaiba rin ito dahil ang pakay nitong bagong charter change ay hindi na po ang pagluluwag ng mga economic provisions na parating na pag-uusapan. Mas simple pa po ito, amendahan ang paraan ng pagboto ng Kongreso at Senado para sa charter change. Konting konteksto lamang po, sa matagal na panahon, nakailang ulit magsubok o nagsubok ang Kongreso ng Chacha. Samut-saring paraan gaya ng CONCON at CONAS para sa samut-saring dahilan. Unicameral legislature, federalism, liberalizing economic provisions, pati na mga kontrobersyal na term extensions at lifting ng term limits. Pero ang madalas na oposisyon ay galing sa Senado. Kailangan mo kasi ng approval ng Senado para magpasa ng batas para bumuo ng CONCON o magpasa ng resolusyon para gumawa ng CONAS. Pero ito kasi, hindi po malinaw sa konstitusyon kung paano ang botohan ng Senado at ang Kongreso para sa Chacha. Ito po ba'y voting separately? Ibig sabihin, magkahiwalay ang botohan ng Senado at ng Kongreso para sa charter change. Mahalaga po yan dahil kahit itulak ng Kongreso sa Chacha, hindi po ito uusad kung ayaw naman ng Senado. O ito ba ay voting jointly? Ibig sabihin, magsasama ang Senado at Kongreso at boboto ng sabay. Sa joint voting kasi malinaw na malulunod ang boses at pati ang oposisyon ng Senado. 24 lamang ang senador samantalang 316 ang congressmen. Ang ratio po nila 11:1. Sa mga lumitaw na petisyon para sa People's Initiative na pinakakalat daw ng ilang congressmen, nakasaad na joint voting na ang mangyayari sa pagitan ng Senado at ng Kongreso. Bakit dinaan sa People's Initiative? Sa paraang ito kasi, walang say ang Kongreso at ang Senado sa panukala. Sa Article 17, Section 2 ng Konstitusyon, maaari po magsulong ng kanilang sariling amendment ang taong bayan basta't merong 12% ng registered voters sa buong bansa. Ano po yung 12%? 8.2 million ng kabuuang 68 million registered voters. Kailangan din na meron man lang 3% support ang petisyon sa bawat congressional districts. Pero ito po, kailangan pong i-verify ng COMELEC na lehitimo yung 8 million signatures na yan base sa mga records ng COMELEC. Masalimuot na trabaho yan at sa lagay na yan, proposed amendment pa lang ang stage na yan. Kung ma-verify man yung 8 million signatures, dun lamang magtatawag ang COMELEC ng plebisito sa loob po ng 3 buwan para pagbotohan ng mga Pilipino ang panukala. Majority wins, yes or no. Sa mga tuwid, yan po ang nagmumukhang bagong strategiya ng Chacha. Planchain muna ang paraan ng pagboto sa Chacha para ang mas nakararaming kongreso ang manaig. Dahil kung lumusot po yan, madali nang itulak ang anumang ibang panukalang pag-amyenda ng konstitusyon na gustong isulong ng kongreso. Pero hindi po itong unang beses naglunsad ng signature campaign para sa People's Initiative. Pebrero 2006, naglunsad si Ginoong Raul Lambino ng isang signature campaign para baguhin ang saligang batas at gawing unicameral ang Kongreso. Sa kanilang tansya, nakakuha sila ng 6.3 million signatures. Sapat na raw sa 12% noong panahong yon. Yun lang, October 2006, binaril po ng Korte Suprema ang People's Initiative ni Lambino. Hindi raw pwedeng basta-basta mangolekta ng pirma para simulan ang People's Initiative. Sana man lamang daw sinama sa signature sheets ang mismong probisyon na papalitan at ang mga probisyon na ipapalit para mabasa man lang ng mga pumipirma. Sa panibagong People's Initiative, mukhang natuto na sila sa karanasan ni Lambino. Napakasimple po ng gagawing pag-amyenda. Isisingit lamang ang mga katagang voting jointly. Kung mapasa kasi ito, halos sigurado na ang boses ng Kongreso ang mananaig sa boses ng Senado. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos umaasang mapagbibigyan ng hiling na clemency para kay Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Ilang lugar sa Batangas apektado na naman ng smog na binuga ng Bulkang Taal. At Sara Labati at Richard Gutierrez in-unfollow ang isa't isa sa Instagram. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mapagbibigyan ng hiling na clemency para kay Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Kasabay niya ng muling panawagan ng pamilya ng overseas worker para sa kanyang kalayaan. Nasa front-end balitang yan si Mon Gualvez. Sana po, Pangulong Widodo, Pangulong Bongbong Marcos po, sana po mapagbigyan niyo na po yung clemency na hinihingi po namin. Regalo niyo na lang po kay mama ngayong birthday po niya. Ito ang tanging hiling ni Mark Daniel, ang panganay na anak ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia dahil sa kaso ng drug trafficking. 13 taon nang nakakulong sa Indonesia si Mary Jane. Noong Disyembre, nabisita naman ng kanyang pamilya si Mary Jane at paminsan-minsan ay nakaka-video call. Pero para kay Mark Daniel, hindi ito sapat. Ay, hirap pong lumaki ng walang magulang po. Tapos yung nanay ko po doon na parang napanghihinaan na rin po siya ng loob na makakauwi pa po ba siya. Mary Jane Veloso! Mary Jane Veloso! Palayain! Kaninang umaga, nagtungo sila sa Mendiola malapit sa Malacanang. Bit-bit nila ang mga liham ng panawagan para kina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Nasa bansa ngayon si Widodo para sa 3 araw na official visit. Gate ng mga magulang ni Mary Jane, pagkakataon na ito para maiapela ni PBBM ang kaso ng anak. Sinubukan ng pamilya ni Mary Jane na dalhin ng mga liham papasok sa Malacanang pero hindi na sila pinayagan. Tanging abogado na lamang nila ang pinapasok. Nasa Malacanang kanina si Widodo pero hindi nabanggit sa joint statement ng dalawang leader ang tungkol sa kaso ni Mary Jane. Pero sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, ipinadala na raw sa Jakarta ang mga dokumento mula sa ating Regional Trial Court para sa paglilitis kay Mary Jane. Sasagutin ito doon ng OFW bilang bahagi ng testimonya laban sa kanyang illegal recruiters. Umaasa naman daw si Pangulong Marcos na mapagbibigyan pa rin ng hiling na clemency para sa ating kababayan sa tamang panahon. April 2010 nang makulong si Mary Jane sa Indonesia matapos mahulihan ng halos 3 kilong heroin sa kanyang bagahe. Nasintensyahan siya ng kamatayan noong October 2010 pero hindi natuloy. April 2015 nang ischedule ang kanyang pagbitay matapos ibalik ang capital punishment sa Indonesia nang manalo bilang Pangulo si Widodo. Pero pansamantala siyang naabsuelto nang gumulong ang kasong human trafficking laban sa mga recruiter niya sa Pilipinas. Sa susunod na buwan, nakatakdang magkaroon ng eleksyon sa Indonesia at sinasabing hindi na raw tatakbo si Joko Widodo. Bagay na maaaring makaapekto raw ng malaki sa kaso ni Mary Jane Veloso oras na magkaroon ng bagong administrasyon doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagkasundo naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo na paigtingin pa ang seguridad sa border ng dalawang bansa. Natalakay din sa kanilang pagpupulo ang issue sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa arrival honors para kay Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang kaninang umaga. Kagabi dumating sa bansa si Widodo para sa 3 araw na official visit. Matapos lumagda sa guest book, dumiretso sa bilateral meeting sina Widodo at Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang tensyon sa West Philippine Sea. Giit nila, dapat kilalanin ng lahat ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. Sa bilateral meeting ng dalawa, sinamantala ni Widodo na hingi ng suporta ni PBBM sa pagbili ng anti-submarine warfare aircraft ng Pilipinas sa Indonesia. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Walang detalyeng ibinigay si Widodo tungkol dito. Pero matatandaan na nito lang Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na magde-deploy sila ng anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea para ma-detect kung may submarine na pumapasok ng ilegal sa ating teritoryo. Approve din kina PBBM at Widodo ang pagpapaigting ng border security kabilang na ang joint patrols. Pero sabi ni Widodo, kailangang maayos na ang border crossing agreement at border patrol agreement. In the field of politics and security, we have agreed to strengthen border cooperation, and I've conveyed the importance of accelerating the revisions of the border patrol agreement and border crossing agreement, the settlement of continental shelf boundaries, and the strengthening of defense cooperation, including defense equipment.
Hindi naman ikinaila ni Marcos ang tulong ng Indonesia lalo na sa Bangsamoro region. As Mindanao continues to reap the dividends of peace and democracy, we hope that Indonesia will continue to extend its helping hand to building the institutions of local governance, particularly in the Bangsamoro Autonomous Region. Bukod sa seguridad, binigyang diin din ang ekonomiya ng dalawang bansa. Tinunghayan ni PBBM at Widodo ang pagpapalitan ng Memorandum of Understanding sa larangan ng enerhiya. Hiling naman ni Widodo kay PBBM. In order to enhance trade, we agreed to continue to open market access, and Indonesia seeks the Philippines' support related to special safeguard measures on Indonesian coffee products. Bago umalis si Widodo sa Malacanang, dumalo muna siya sa state banquet na inihanda ni PBBM kung saan present din ang ibang opisyal ng gobyerno, kabilang na sina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Bukas na magtatapos ang kanyang 3-day official visit sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Muling nabalot sa nakasusulasok na VOG o volcanic smog ng Bulkan Taal ang ilang lugar sa Batangas. Sa drone shot ng isang netizen, makikita kung gaano kalawak ang apektado ng VOG sa bayan ng Bawan. Kahit alas 4 pa lamang ng hapon, mukha nang magtatakip silim. Ayon sa PDRRMO, minimal lamang ang epekto ng VOG. Pero pinayon pa rin ng mga residente na umiwas muna sa paglabas at magsuot ng mga face mask. Sa huling tala ng PHIVOLCS, aabot sa halos 11,000 metriko toneladang asupre ang binuga ng Bulkang Taal. Umabot yan sa 1,200 metrong taas mula sa bunganga ng bulkan. Natili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Sa ilalim nito, bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Sinisi ng mga senador ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa perwisyong brownout sa Panay Island. Wala raw ginawang aksyon ng ahensya. Nagpaliwanag naman ng NGCP. Narito ang aking report. Paulit-ulit na lang ang problema. Yan ang reklamo ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kaugnay sa malawakang brownout sa Panay Island nitong January 2 hanggang 5. Dati na rin kasing naranasan ang malawakang brownout sa isla noong April 2023. Same problem, same people, quite possibly same issues. Hiyang-hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Wala pa ngang isang taon yung nakaraang investigasyon ng Senado sa issue ng power outage sa bansa. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nadala. Dumaing din si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nasa 2 bilyong piso nga raw ang nawala sa kanilang ekonomiya dahil sa mga negosyong napilay ng brownout. We do not deserve this. No one deserves this. And I ask anyone who is present here, are you willing to have a 4-day blackout brownout? Because I will give you a medal. Tanong ngayon ng LGU ng Iloilo, sino ang mananagot at sasagot sa malaking halagang nawala sa kanila. Lumabas naman sa Senate hearing na nagsimula ang problema na magkaaberya ang isang power plant ng Panay Energy Development Corporation o PEDC pasado alas 12 ng tanghali nitong January 2. Makalipas ang 2 oras, sunod na rin nagkaproblema ang 6 pang power plant sa tinatawag na trip-off. January 5 na nang maibalik ang kumpletong power supply sa Panay Island. Nasisisi ngayon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Lumalabas kasi na wala daw silang ginawang aksyon nang magkaproblema ang power plant ng PEDC. Katwiran naman ng NGCP, base sa kanilang assessment, stable naman ang kuryente noong mga oras na yon, bagay na ikinairita ni Senator Tulfo. You're hearing me but you're not listening. Meron na nga yung line, yung Unit 3 na gumagawa ng scheduled maintenance. Okay? As it is, lumpo na nga. Doon pa lang may serious problem na you could have done something. Since stable pa nga po yung grid, wala po tayong overloaded na line, walang tripping ng lines. Normal po. So, we did the normal dispatch. Normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi, dapat natataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor Treñas. Yung mga governor, napakadali sa inyo magsalita.
Kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo doon sa Iloilo. Tingin naman ng Energy Regulatory Commission, mali ang basa ng NGCP sa aberya sa power plants. Nagkakaisa naman ang ilang senador na oras na mapatunayang naging pabaya ang NGCP sa obligasyon nitong maging system operator ng power grid ng bansa, dapat nang reviewin ng Senado ang legislative franchise ng NGCP at tignan kung dapat na ba silang palitan ng mas may kakayanang pangalagaan ang power supply ng bansa. Pero para kay Senator Tulfo, ngayon pa lang, dapat na raw tanggalan ng prangkisa ang NGCP dahil baka dumami pa ang lugar na maperwisyo ng brownout. Handa naman ang NGCP na ipa-review ang kanilang prangkisa. Susunod, mga armadong lalaki umatake habang naka-live broadcast ang isang TV station sa Ecuador. Robot sa Amerika, nag-alabarista. Masarap naman kayang magtimpla ng kape. At ano kaya ang reaksyon ni Donnie Pangilinan sa viral video niya kasama si Catherine Bernardo? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sinalakay ng mga armadong lalaki ang isang TV studio sa Ecuador habang naka-live broadcast. Napanood kung paanong sinaktan at tinutukan pa ng baril ang mga tao sa studio. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Hindi balita, kundi live na pag-atake ng mga armadong lalaki ang biglang napanood sa isang TV station sa Ecuador. Kita sa live broadcast ng istasyong TC ang pagsalakay sa loob mismo ng studio. Ang isang lalaki, nagmakaawa pa sa mga nakamaskara pero tinutukan lang siya ng baril sa leeg. Sa pilitang pinadapa at pinaupo ang iba pang tao sa studio. Ang isa sa kanila, pinagsusuntok pa. Ayon sa isang TV anchor, isang cameraman ang nabaril habang may isa pang nabalian ng braso. Agad namang rumisponde ang National Police ng Ecuador. Naaresto ang 13 sospek. Miyembro sila ng narco-terrorist group na tutol sa 2 buwang state of emergency na ipinatupad ng kanilang gobyerno. Dahil yan sa tumitinding karahasan sa mga bilangguan doon, pati ang biglang pagkawala sa La Roca prison ng gang leader na si Adolfo Macias. Posibleng nakatakas daw si Macias itong weekend. Sa Mississippi sa Amerika, kita sa bodycam footage na ito ang pagresponde ng pulis sa isang bahay matapos makatanggap ng tawag mula sa isang batang 11 taong gulang. Humingi ng tulong ang bata dahil pinagbabantaan daw ang kanyang ina ng tatay niya. Palabas na sana ang bata mula sa kanyang kwarto habang nakataas ang kamay nang mabaril siya ng pulis sa dibdib. Maswerteng nakaligtas ang bata. Hindi na kinasuhan ng nakabaril na pulis pero naghain ng civil lawsuit ang pamilya laban sa pulisya para bigyan sila ng $5 million na danyos o katumbas ng 273 million pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Level up naman ang coffee experience sa Amerika dahil ang nagtimpla, isang robot. Yan si Adam na The Robot Barista. Gising na gising siya at hindi napapagod sa paggawa ng kape gamit ang kanyang robotic arms. Kahit anong kapeng ipatimpla mo, kaya ni Adam. Mapa-iced latte o hazelnut latte, kaya rin niyang gumawa ng boba tea, iced tea at cocktails. Approved naman sa mga customer ang timpla ni Adam. Makakatulong daw ang robot sa mga coffee shop na kinukulang sa tauhan. Yun nga lang, nagkakahalaga si Adam ng $180,000 o mahigit 10 milyong piso. Showbiz Tonight na tayo. To the rescue, si Donnie Pangilinan sa Team Snorin played by Maris Racal at Anthony Jennings sa mga nambabash sa kanila sa Can't Buy Me Love. Narito ang report ni MJ Marfori. Patindi ng patindi ang mga eksena at kilig moment sa hit serye na Can't Buy Me Love. Ang tambalang Bingling, played by Donnie Pangilinan at Bel Mariano, tila nagkakamabutihan na. Isama mo pa ang Team Snorin na Anthony Jennings at Maris Racal. Nakatsikahan natin si Donnie at sabi niya,
painit ang mga dapat abangan sa eksena ng Don Bell sa serye. Chika pa ni Donnie, masaya rin siya sa success ng chemistry na Anthony at Maris. Matatanda ang nag-trending ang comment ng netizen na to sa isang Instagram post ni Maris. Feeling bida raw si Maris at nakikisakay lang daw ang aktres sa Don Bell. Nagsorry naman si Maris sa comment at sinabing thankful lang daw ito. Pero say dyan ni Donnie, mahal ko yung dalawa eh. So, I mean, we're all family in the show. And I think that's what matters, is that at the end of the day, we all have a great show that we're all promoting. And support na lang one another. Bukod naman sa Can't Buy Me Love, mapapanood na rin si Donnie sa January 24 sa bago niyang pelikula na GG o Good Game. Nag-co-produce ng MQuest Ventures. Pangbagets at pampamilyang pelikula, kasama ang inay niyang si Maricel Laksa Pangilinan at ang batikang aktres na si Boots Anson Roa Rodrigo. Love letter daw ito ni Donnie sa 3.2 billion gamers sa buong mundo na madalas misunderstood. May esports pero hindi siya yung ano nangyayari, yung ganun. Relatable sa lahat siya kasi kailangan ganun eh. It's a new genre, pretty much, because this is the first esports film. Bukod dyan, nagsalita na rin si Donnie kaugnay ng viral TikTok video kung saan naroon din si Catherine Bernardo sa after party ng wedding na Robbie Domingo at Mikey Pineda. Friends naman kami lahat sa industriya and I think not to take everything super seriously. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, awiting Pinoy na Leron Leron Sinta, kinanta ng mga dayuhan sa isang international competition. At K-pop idol na si Cha Yun-woo magde-debut na bilang soloist. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Lalong umiinit ang hiwalayan rumors ni Richard Gutierrez at Sara Labati. Ang latest, in-unfollow na rin ni Richard si Sara sa Instagram. Ayon sa mga Marites Online, wala na raw sa following list ni Richard si Sara. Napansin nila yan ilang oras lang matapos i-unfollow ni Sara si Richard. No comment pa rin ang mag-asawa sa status ng kanilang relasyon. Bago yan, nag-trending din ang mga kuwang ito na spotted daw sa isang party sina Richard at aktres na si Barbie Imperial. Wala pa silang pahayag tungkol dito. Eto pa, in-unfollow na rin ni Catherine Bernardo ang ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla. Sa Instagram ng aktres, mapapansing wala na ang profile ni Daniel sa following list ni Catherine, pero naka-follow pa rin si DJ kay Kat. Trending niyan ngayon online. Last November lang nang i-anunsyo ng Katniel ang kanilang hiwalayan. Sa K-pop naman tayo. Magde-debut na bilang soloist ang Korean star na si Cha Eun-woo. Ayon sa agency na Fantajo Entertainment, nagpe-prepare na si Eun-woo para sa kanyang first solo album. Ilalabas yan sa first half ng 2024. Ia-announce din ni Eun-woo ang mga kanta sa mismong fan meet niya sa South Korea sa February. At good news sa Pinoy fans dahil magkakaroon din ng fan meet si Eun-woo dito sa bansa sa March 16. Wala pang detalye kung saan gaganapin yan. Bago maging aktor, nakilala rin si Eun-woo bilang miyembro ng K-pop group na Astro. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, viral sa social media ang dayuhang choir group na kumanta ng Pinoy folk song na Leron Leron Sinta. Feeling proud ang maraming netizen dahil winning piece din pala yan sa isang foreign competition.
Yan ang Swedish choir sa International Baltic Sea Choir Competition sa Latvia. Kinilabutan ng mga netizen sa ganda ng rendition ng awiting Filipino. Hanga rin sila sa pagbigkas ng Filipino words kahit may Swedish accent ang choir. Nasungkit ng grupo ang Best Conductor, Best Compulsory Piece at of course, Grand Prize. Noong 2022 pa pala ang performance na yan, pero ang isa pang nakaka-proud, pinerform din sa kaparehong kompetisyon ng ibang choir group ang Leron Leron Sinta nitong nagdaang Setyembre. Nagtataka lang ako, paano nyo nalalaman na nag-unfollow sa Instagram ng isang tao? Kung milyon-milyon yung mga followers. Ang dami kasing marites po. Isa na ako dun. Chinecheck ko din yun talaga. Minsan. Inahanap yung mga pangalan? Yes. Yes. Dami ng oras. Wala tayong tiyaga, alam mo yan. Kaya hindi natin alam. Maraming time. Maraming time. At nagiging storya. Yes. At nagiging hype talaga. Trending. Sisitahin kita pag unfollow mo. Wala ka nga palang IG. May sitahan. At yan po, 45 minutes pag mas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kaming yung kasangkas sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.